bubuhos ang blessings sa inyo ngayong 2026 mga kapiksi, yung mga pinagdadasal nyo sa trabaho nyo, sa kaperahan nyo guys, tutulungan kayo ni universe na ma-achieve nyo, mag-manifest yung mga dreams nyo pagdating sa kaperahan, and talagang magbubunga ng matatamis yung mga effort nyo mga kapiksi dahil sa kasipagan nyo. So grabe yung money energy nyo guys, as in parang umiikot lang siya sa pera. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money 2026. Ito yung ating money reading mga kapiksi para ngayong taon ng 2026 guys. So unahin natin tong deck na to. Ito yung mga angel messages para sa inyo guys. I-relate natin sa kaperahan mga kapiksi. So kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Una, huwag kayong mag-alala guys, no, because you and your loved ones are safe and spiritually protected. Hindi lang kayo, but even your loved ones. Always remember guys, no, na lahat tayo ay may mga anghel gabay simula nung pinanganak tayo, bawat isa sa atin. And ang role nila sa buhay natin is protektahan tayo o gabayan tayo, protektahan tayo and tulungan tayo sa panahon ng ating mga pangangailangan guys, okay? So yeah, you don't have to worry because you're always safe and protected guys, especially pagdating sa financial status nyo guys. And wag kayo masyadong ma-stress, no? Simplihan lang natin. Easy does it. Kapag masyado tayong stress, especially pagdating sa pera, mas lalo tayong nagkakaroon ng balakid, no, when it comes to money mga kapiksi. So simplihan lang natin guys, and you just have to have faith and trust, no, na magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo when it comes to finances mga kapiksi. So basta ang iwasan nyo is yung magreklamo. Iwasan nyo mag-worry, iwasan nyo ma-stress. And kapag ka naka-experience kayo ng mga financial problems, sabihin nyo lang, okay lang yan, this too shall pass, no? Lilipas din ito, magiging ma-okay din ako, makahanap din ako ng solusyon sa mga problema ko. Si universe ang magbibigay ng solusyon sa akin, si universe ang tutulong sa akin, okay? You have to talk to yourself guys para maging positive kayo, kasi kailangan yung labanan yung mga negative thoughts nyo, kasi kapag namamroblema kayo sa pera, syempre ang initial reaction ng isip nyo is, ay nako, wala namang pera, ay nako, saan ako kukuha ng ganito, ang hirap-hirap kumita ng pera, yung mga ganon, yung initial reaction ng isip nyo. Kaya you have to counteract it, no? Ibig sabihin, labanan mo, parang boxing. Parang Manny Pacquiao, di ba? Labanan mo yung mga negative thoughts na yun, kaya mo kailangan kausapin yung sarili mo positively, no? Okay lang yan, matatapos din yan, malalampasan ko rin yan, di ba? Si universe ang tutulong sa akin. Tapos mag-affirm ka, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance. Yan, tatlong affirmations na yun guys. Kung gusto niyo dagdagan niyo pa, paldo-paldo ako ngayon 2026, di ba? Paldo-paldo ako ngayong bagong taon, paldo-paldo ako sa pera ngayong taon na to. So as long as positive, as long as nakaka-relate kayo, as long as it makes you feel good, wala namang rule guys, no? Walang certain rule kung anong klaseng affirmation yung sasabihin nyo. Yung naririnig nyo sa akin ay mga recommendations ko lang because it works best for me, pero as long as it feels natural sa inyo guys, no? Ibig sabihin, magaan sa pakiramdam nyo, say those words guys, makakatulong yan sa inyo, okay? Alright, and for some of you, nagiging maganda din yung energy sa loob ng inyong tahanan pagdating sa finances. Pwedeng nagtutulong-tulungan kayo, no, ng pamilya mo, pagdating sa kaperahan. So hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, pwedeng mag-asawa kayo, pwedeng yung mga anak nyo nakatulong na rin sa mga finances nyo, di ba? So maganda to guys. For some of you guys, kung kayo ay nagre-real estate din, no, this is also a good sign na magiging maganda yung bentahan nyo,
more clients, more referrals, more commission. Para sa mga nagre-real estate, no? Kung kayo ay kahit anong klaseng real estate business, guys, yung iba nag-Airbnb, yung iba may mga private resorts na, 'di ba? Kasi yun na yung mga uso nowadays, guys, no? Yung iba may mga sorry, apartment, paupahan, ganyan. As long as kumikita kayo, guys, sa mga real estate investments nyo, okay? Alright, so grabe, nakaka-hype simula pa lang. Comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Taurus at saka yung money energy. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrin yung recommended ko. Example, guys, may kita kayong mga link sa description box. So, Taurus, kayo ay na-represent ng King of Pens. Ito yung ating money energy, mga kapiksi. So, this is more on positive energy, although merong negative energy dito, guys. Itong negative energy na to, ito yung mga stress, mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, for some of you, pwedeng yung iba, although hindi naman lahat, parang natatrap kayo sa isang trabaho, sa trabaho nyo na very negative yung or toxic yung energy, pwedeng toxic yung mga kasamahan mo sa trabaho, pwedeng toxic yung boss mo mismo, or pwede rin, guys, na aabuso kayo na pambubuli, kasi meron sa mga workplace na ganon, na parang especially kung ang inyong trabaho ay yung ibang lahi, kumbaga pwedeng nasa ibang bansa kayo, tapos ibang lahi yung mga kasama nyo, or you are catering to international clients, kunwari freelancer ka tapos yung client mo is nasa ibang bansa, so pwedeng naaabuso yung iba sa inyo, mga kapiksi, or nagiging biktima kayo ng racial discrimination. So medyo mag-ingat na lang kayo sa mga ganon, guys, kasi kapag pinili nyo yung ganong klaseng trabaho, hindi talaga maiwasan, kahit na sabihin anong century na, diba, anong panahon na, anong henerasyon na, pero hindi, kumbaga parang yung racial discrimination andyan na no? Parang cultural na yun, guys, no? Kahit sabihin natin na hindi dapat ganon, pero meron pa rin talagang ibang tao na ganon. So, medyo mag-ingat na lang kayo, guys, and kung nakaka-experience kayo ng pambubuli, pwede nyo, guys, pakinggan yung subliminal natin dito sa ating channel, yung pampabait ng boss and mga kasamaan sa trabaho. So, ginawa ko talaga yun, guys, para maging harmonious yung relationship nyo sa workplace. So, pwede nyo pakinggan yun para maging maganda yung trato sa inyo ng mga kasamaan nyo sa trabaho. Okay? Alright. And ito, guys, nakikita natin na for some of you may mga bagong opportunities, especially sa abroad, no? Kung may bala kayong mag-abroad, guys, kung may bala kayo na lumipad, o kaya naman may bala kayo na mag-cater sa international clients, kagaya ng mga kunwari freelancers or mga VA. Usually, most of the time kasi international yung mga clients nila. So, parang magkakaroon kayo ng more opportunities, mga kapiksi, para matupad yan. Kung kayo ay mga nagnenegosyo, pwedeng nag-export kayo, no? Ibig sabihin, nagbebenta kayo outside the country, o kaya naman nag-ship kayo outside the country. Kung kayo ay mga online sellers, no? Yeah, so you're going global. Nararamdaman natin na talagang lalabas kayo
ng ibang bansa, mga kapiksi, or ng bansa. And mas malaki yung opportunities na nag-aantay sa inyo ngayong 2026. So kung yan yung plano mo ngayong taon, guys, no, i-push nyo lang yan, mga kapiksi. And ito, guys, this is abundance of money, wealth, riches, mga kapiksi. Talagang sasuccess kayo, guys, magtatagumpay kayo when it comes to your finances ngayong 2026, mga kapiksi. Ibig sabihin talagang magiging maganda yung daloy ng pera sa inyo, very abundant, very stable, very progressive din, no? Pag sinabing progressive, umaandar, hindi kayo stagnant, umaandar. Ibig sabihin maganda yung pasok ng kaperahan sa inyo, kahit ano pa yung source of income mo, whether it's employment, whether it's negosyo, whether it's investment, maganda yung pasok ng pera sa inyo, and very stable, mga kapiksi. And medyo mag-ingat lang kayo, guys, no, kasi mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera. Yung iba sa inyo, guys, kasi parang medyo sinasamantala kayo, let's say mga kunwari nasa abroad ka, tapos may pamilya ka na sinusustentuhan mo, parang sinasamantala nila yung pagpapadala mo ng pera. Ayoko sanang gamitin yung term na ginagatasan, pero parang ganun. Pasensya na kayo, guys. Parang ginagatasan kayo ng pamilya nyo na nandito sa Pilipinas. So, okay lang naman, guys, na magpadala ng pera sa kanila. Kasi kaya nga kayo nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Pero dapat, meron din kayong boundaries, kumbaga, no? Na limitation. Pero, guys, no? Sa mga nasa abroad, ang mahal na po talaga ng bilihin sa Pilipinas. Parang nag-times 2, nag-times 3 siya last year dahil sa inflation. So, yeah. Sana maintindihan nyo rin. Pero dapat, kung kayo naman kung kayo naman yung pamilya dito sa Pilipinas, guys, huwag nyo naman gatasan yung mga nasa abroad kasi naghihirap din sila sa trabaho nila. Okay? Alright, so i-mind nyo na yan, guys, itong abundance of money, more tawag dito, opportunities sa abroad, especially, guys, no? So ayan, guys, ang ganda talaga ng money energy nyo, mga kapiksi, no? Talagang nakita natin na magbubunga yung mga pagsisikap nyo sa buhay. Pero, medyo mapapagod lang kayo, guys. Ibig sabihin, madidrain yung energy nyo. Kasi, nakikita natin na ang main goal nyo ngayong 2026 is makarecover kayo. Makabangon ulit, lalo na kung bumagal yung 2025 nyo when it comes to money, or nagkaroon kayo ng losses ng 2025. Ang goal nyo for this year is makabangon, makarecover, pero mas at the same time mas taasan pa, mas tumaas pa yung income nyo, yung source of income nyo. And lahat ng mga yan, guys, maaari nyong ma-achieve, no? Bubuhos ang blessings sa inyo ngayong 2026, mga kapiksi. Yung mga pinagdadasal nyo sa trabaho nyo, sa kaperahan nyo, guys, tutulungan kayo ni universe na ma-achieve nyo, mag-manifest yung mga dreams nyo pagdating sa kaperahan. And talagang magbubunga ng matatamis yung mga effort nyo, mga kapiksi, dahil sa kasipagan nyo. So, grabe yung money energy nyo, guys, as in parang umiikot lang siya sa pera. Ibig sabihin, guys, nagsisikap kayo pero inspired action, no? Kumbaga, inspired action, ibig sabihin nagtatrabaho kayo pero masaya kayo nagtatrabaho, lalo na nakakakita kayo ng magandang resulta, mga kapiksi. Okay? So deserve nyo tong mga rewards na to, guys. Deserve nyo makabangon, deserve nyo tong matatamis na bunga na to, deserve nyo tong abundance na to dahil sa pagiging masikap nyo sa buhay. Although wag din kayo masyadong kumbaga, it's not just about the money, guys, kasi baka masyado din kayong ma-stress, ma-burn out. Ayan, no, guys, this is the energy of good luck, good fortune, swerte. Ay, grabe. So, bibigyan talaga kayo ng chance ni universe. Chance mo na maging maswerte, guys, ngayong 2026 sa kaperahan. Chance mo na
sumagana, umunlad, umasenso pagdating sa kaperahan. Chance mo na matupad yung mga pangarap mo, mga kapiksi, pagdating sa kaperahan, guys. So, suswertehin talaga kayo, guys, ng bonggang-bongga, ramdam na ramdam natin. Magiging worth it talaga, magiging sulit yung mga sacrifices nyo ngayong taon ng 2026. 2026 na pala. Sorry, guys. Okay? So, ito, guys, imayin nyo na tong good luck, good fortune, swerte. Guys, and itong mga abundance of money na to, lahat yan para sa inyo, mga kapiksi. Okay? And pakinggan nyo, guys, yung ating bagong subliminal pampaswerte sa 2026, no? Para talagang pumasok yung swerte, pumaldo yung swerte nyo ngayong taon na to, Taurus. Alright? And ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.